Alam nyo ba, matagal na yan drug lord si Digong. Diyos ko po, ang pamilya nan sa Davao. Negosyo nila yan. Kaya nga may mga sila, member sila ng triad Diba? Oh. Tapos, alam nyo sa Mindanao, yung buong Mindanao na yan, it's isolated. Taga Mindanao po ako, Bisaya ko. Taga Osamis. Alam nyo, ang Mindanao, halos mga politiko dyan is mga negosyo nila is drugs, mga drug lord. Kaya yan sila, may kanya-kanyang balwarte yan. Balwarte. Bawat kaya sa Osamis City, may hawak si Paruhino. No, sa Maguindanao, di ba? Si Ampatuan that time. Oh, mga negosyo nila yan. Kaya nung naging presidente siya, ang balak talaga niya, gusto niyang hawakan ang buong Pilipinas. Yun talaga ang balak nila ni Duterte. Buong Pilipinas gusto nila. Pero, yan, front na lang yung yung war on drugs niya. Kunwari, ang dami niyang pinasurrender, ganun. Front na lang yun. Kasi, ang balak nila, hulihin lahat yung mga kakompetensya nila sa negosyo para sila ang hahawak sa buong Pilipinas. Ganyan siya katindi. Pera-pera na lang yan. Ang mga Duterte, hindi talaga sila front lang niya yan, yung war on drugs. Kunwari, yung mga paawa-awa effect niya, yung kunwari, siya, may concern siya sa tao. Wala siyang concern sa tao, sa totoo lang. Wala siyang concern sa mga Pilipino. Kasi kung may concern siya sa Pilipino, bakit talamak yung bakit si Michael Yang? Anong nangyari? Yung magnetic lifter. Totoo yun. Bakit niya dinipensahan si Michael Yang? Hindi daw totoo yun. Tapos, yan triad yan si Michael Yang Oy, alam ko ang galawan ng triad kasi alam nyo kung nandun ako sa Macau. May mga kakilala akong triad doon. Pilipino at saka yung mga Chinese doon. Diyos ko po, dinadala nga nila ako dati sa sa China Tapos, alam ko yan. Diyos ko po, alam nyo, yung mga Duterte, front lang nila yung war on drugs. Ang totoonan, gusto nilang hawakan ang buong Pilipinas. Tapos, yung mga negosyanteng mga nasa probinsya, yung mga mayor, normal yan sa mga probinsya. Tingnan nyo, di ba? May mga nahuli sila mga mayor. Sample na lang, si Paruhinog. Sabihin natin, si Paruhinog sa Osamis City. Kakompetensya din nila yan sa kasi ang mga halimbawa, pag Davao City ka, hawak mo Davao. Di ba? Davao City, hawak nila yan. Pag Osamis ka, hawak mo yan. Kanya-kanya silang barwarte. Ngayon, naging presidente siya, yung mga kalaban niya sa sa mga negosyo, yun ang tinatarget niya. Front lang talaga niya yung war on drugs, kunwari. Ganyan alam mo, ganyan maglaro si Digong. Marunong siya magpaikot ng tao. Marunong. Tingnan nyo, bakit ganyan ang mga ugali nila, mga sanggano? No? Hindi sila makatao. Kunwari lang yan na makatao sila. Drama. Naalala nyo yung nahuli siya sa The Hague? Ha? Nung nagpunta siya ng Hong Kong, ang lakas-lakas niya. Diba? Ang lakas-lakas niya nung nasa Hong Kong siya. Ang tapang-tapang niya pa. Tapos nung in-interview, na siya dun sa The Hague, paluya-luya. Rodrigo Roa Duterte. Drama lang nila yon, paawa effect. Nagpapahingi sila ng simpatya sa mga Pilipino. Yung mga uto-uto naman, naniwala naman yung mga, lalo na yung mga didilis, di ba? Pero yun nga, kasi alam nyo, madumi maglaro ang mga Duterte. Kung pwede lang patayin lahat yung mga mga kalaban nila. Anong ginawa nila kay Paruhinog? Pinatay nila lahat, halos pamilya. Ang dami kayo namatay doon. Paimbestigahan nyo yun, oy. Yung mga tanim-tanim, totoo yun. Hindi ko sa kinakampihan ng kasi wala silang karapatan pumatay ng tao, kumitil ng tao. Diyos ko po. Dahil may sarili din silang pang-interes ang mga Duterte.
kung bakit nila ginagawa yan. Napansin nyo? Oh, mas lalong lumala. Ay, front lang nila yan mamatay ang kaysa mga rape, yung mga yung mga ganito, ganyan. Alam mo, I'm nothing against about that. Pero, palabas lang nila yun lahat. Front lang nila yun lahat. Oh, kung anti-drug war talaga siya, bakit niya dinipensahan si Michael Yang na isang negosyante? Partner yan ni Pulong partner ni Pulong yan Yung sa war, Diyos ko po, mga triad, 14K. Alam ko mga laro nila. Diyos ko po. Alam nyo, kung tutuusin, no? Mahilig kayo magpaniwala. Alam nila magpaikot ng tao. Pero yung mga matatalino, hindi nila basta-basta mapapaikot. Siyempre, maraming mahihirap sa atin. Ang yung, lalo na yung mga ginagawa nilang ignorante yung mga tao. Kaya, kunwari, may concern sila sa tao. Wala silang concern, sa totoo lang. Tingnan nyo, kung may concern talaga sila. Bakit nila pinagnakawan yung buong Pilipinas? Binaboy nila yung buong Pilipinas? Yung build. Puro yung Parmalee. Negosyo nila ni yan yung Chinese niya na partner. Yung Parmalee. Ay, nako. Yung Michael Yang, yung Pogo. Naglipana na lahat. Yung Parmalee. Tingnan nyo, hindi kayo binigyan ng option. Hoy, makinig kayo. Ang gobyerno, responsibilidad nilang mag-provide ng vaccines. Kahit sa buong mundo, huwag kayong ignorante. Kahit sa ibang mundo, bahit dito sa Amerika, responsibilidad ng gobyerno na magkaroon tayo ng vaccine. Dapat lang, sinusuportahan na tayo pag walang trabaho. Sinusuportahan din kami ng gobyerno dito. Normal lang yan. Alam mo, mga kayo, yung parang mga, ewan ko yung, napapansin ko sa mga siguro hindi naman kalamihan sa Pilipino, no? Sa mga didilis, no? Napapansin ko sa kanila, mga illiterate sila. Paniwala talaga sila kung anong sasabihin nung puon nila. No? Paniwala sila. Yan ang gusto ng mga Duterte. Yung parang Korean style, yung North Korea, Chinese. Imamanipulate nila yung mga tao, papaniwalain nila ng ganito para mag-focus lang talaga sila. Imbis na yung mga tao, turuan natin sila na maging makabayan. Ang ginagawa nyo, tinuturuan yung mga tao para santuhin kayo, gawin kayong Diyos-Diyosan. Diyos ko po, style nyo bulok, parang pang-komunista ang dating Pang-komunista ang dating, sa totoo lang. Tingnan nyo, binaboy nilang Pilipinas. Ano nangyari? Build. Kung concert talaga yan, yung build. Ba't nyo sinisisi sa administrasyon ni Marcos, President Marcos? Nangyari yan, yung build niyan sa panahon ni Digong. Tapos, yung mga appointee niya na ng mga cabinets, kay Digong pa yan yung sa mga departments, DPWH, kay Digong pa yan mga appointee ni Digong. Ba't yung sinisisi si Marcos? Kayo para kay mga timang, hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nag-iisip. Kasi, kayo, paniwala kayo, kunwari, yung kung anong sasabihin ng mga ganyan na ganyan sila, kaya nga nag-training yan sila sa sa China, di ba? Yung mga trolls nila, kung yung sasabihin ng kasi interesado talaga ang China na maging na maging kakampi natin sila, maging sided tayo sa China kasi gusto nila makuha nila yung yung Pilipinas. Alin ba ganito? Ba't ko nasabi yan? Obvious naman Bakit against sila ni Pulong sa Amerika? Si Duterte kumalas kagad sa sa Amerika. Tapos nag-side siya sa sa China.
Nag-side siya sa Russia, North Korea. Bakit? Kasi may plano sila. Pag nagkagera nga, sabi ko nga nung karang kong vlog, pag nagkagera, wala na. Pag umaklas tayo sa Amerika, no, wala na tayong protection sa Amerika, madali na lang tayo pag nagkagera, because they're sided in China, pwede tayong idrama nila na invade tayo ng China. Tapos gagawin tayong probinsya ng China. Yan ang totoo. Oy! Kasi gusto nila, gahaman sila sa sa power. Gahaman sila sa pag ginera tayo, wala na, wala magagawa. Oh. Kasi they sided in China. Ngayon, yung base militar, magte-take over na ang mga Chinese government. Oh, bakit dun sa panahon ni Roque? Sa Bataan, bakit may submarine doon? May mga sundalo. Totoo naman yung sinasabi ni Madriaga eh. Ano ngayon? Kaya, pinapaniwalaan nyo. Ang kakapal ng mukha nyo, sasabihin nyo sa presidente, bangag-bangag, adik-adik. Style ni Digong yan. Sinisira niya. Hindi nyo ba napansin nung pag-upo pa lang ni President Marcos? Nag-umpisa na si Digong, bangag-bangag-bangag, adik-adik-adik-adik. Style nyong bulok, mga Duterte. Tapos inaano nyo, pinapasa nyo yung baho ng mga Duterte sa Marcos administration. Oy! Kayo, bago kayo mag-akusa, ebidensya. Ebidensya muna. Hindi yung puro kayo akusa-akusa. Bakit hindi nyo mademanda? Ba't hindi nyo ma-impeach si Marcos, President Marcos? Bakit? Kasi wala kayo ebidensya. Ang daming lawyer eh. Ang daming lawyer na nakapalibot kay Inday Lustay. Si Inday Lustay, lawyer din yan, pero bugo lang. Diyos ko po, siya ang bangag. Simple lang nga, may kodigo na yan, hindi pa niya ma-memorize, mali pa, sinasabi. Mali, mao ba na gawa? Yan ba yung gusto niyo maging presidente? Tanga. Diyos ko po. Siguro, mas pwede pa akong tumakbo ng vice president kaysa kanya. Diyos ko po. Kurakot. Ang concern lang nila, mangangkam ng pera ng bayan. Diyos ko po. Ang kapal na muka, only in the Philippines, na huli na, booking na, may ebidensya na, tapos ipapasa pa niya, ipapahid pa niya yung tae niya, ang baho niya dun sa administrasyon. Hindi mo lang sinahiya. Diyos ko po, entitled talaga kayo, mga Duterte, no? Hoy, hindi nyo na, katapusan nyo na. Kasi, abusado kayo. Akala nyo sa national, magagawa nyo yan. Sa Davao City, pwede nyo gawin yan. Kasi kontrolado nyo lahat. Piling nyo pagmamayari nyo ang Pilipinas? Hoy, alam namin. Hoy, alam namin yung ginawa nyo kay Laila De Lima. Ginawan-gawan nyo ng kwento. Grabe, si Trillanes. Ang talino kaya ni Trillanes. PMA yan, graduate. Diyos ko po. Intelligence. Nasa Intel yan. Kaya magaling yan si Trillanes. Kaya galit na galit sila. Ginawan-gawan nyo ng kwento. Ganyan mag-destroy ng ng pangalan si Duterte. Diyos ko po, style nyo bulok. Kaya mga front niyan, mga politician nga dyan sa sa Mindanao, Diyos ko po, pag ini-interview sila, yung luma nila na bahay, doon sila magpapa-interview, pero sa kabilang bayan, mga mansion ang bahay. Nakita nyo ba yung likod ng bahay ni Digong? Pogo. Bakit na puno ng pogo dyan sa buong Pilipinas? Mag-isip-isip kayo. Yan ba may mga may malasakit sa sa bansa natin? Utot nyo. Hoy, mga Duterte, wala naman naniniwala sa inyo. Pikat. Kaya kayo, magising na kayo. Alam nyo, huwag kayong tanga. Diyos ko po. Kaya kayo nabansagan na didilis eh. Ang tanga-tanga nyo. Ito lang. Alam nyo mga kababayan, agree po ako doon sa sinabi ni Kuya na ang mga Duterte ay
magaling pong mambaliktad, magaling mag-project ng kanilang kulay at baho sa iba. Yung sinasabi po ng mga balitang na nalaman natin, di umano ang mga Duterte or ang Duterte camp ay involved sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot or ng illegal na droga, di umano, pero ibinintang kanino? Kay Senator De Lima, kay Trillanes if I'm not mistaken, and then kay PBBM. So magaling pong magbaliktad at mag-project ang mga Duterte. Si Senator De Lima na lamang akalain mo yun, halos 7 taon nilang pinakulong pero inosente pala. Inosente pala pero halos 7 taon nilang pinakulong. Inosente pala. Porket binabangga si Duterte at nilalabanan si Duterte mga kababayan, inosente pinakulong. Magaling pong mag-project talaga, magaling mambintang. Pero ano nalaman natin sa mga balita? Sila po pala yung involved. Kagaya na lamang ng ginawa ni Duterte kay Senator Trillanes. Nag-imbento si Duterte ng foreign bank account or offshore bank account ni Trillanes. Pero ano ginawa ni Trillanes? Pumirma siya ng waiver. Pinatunayan niya na sinungaling si Duterte. And then later on, umamin si Duterte na nagsinungaling siya at invented lang niya yung mga foreign bank account ni Trillanes. Pero sino pala itong may mga questionable bank account at mga deposits or transactions sa bank account? Sila Sara. Sila Duterte. Si Duterte umamin, meron daw siyang at least 5 billion sa bank account niya. Doon sa Quadcom, inamin niya yan. Tapos ibinintang kay Trillanes, kaya si Trillanes nasira po sa taong bayan Kaya nahirapang makabalik sa gobyerno si Trillanes kasi sa paninira ng mga Duterte. Imagine niyo yan, isipin niyo pong mabuti. Kung ano yung kulay nila, yung baho nila, ibinibintang nila sa iba. Si Duterte ang nangako na pipirma siya ng bank waiver noong 2016 election. Yung pala, panloloko lang niya. Niloko lang niya, ginago lang niya ang mga Pilipino, hindi siya pumirma. Sinong pumirma? Si Mar Rojas, si former VP Leni Robredo, sila Trillanes, sila yung pumirma ng bank waiver. Pero si Cayetano at si Duterte, mag-tandem. Ewan ko lang kung si Cayetano pumirma, pero si Duterte hindi pumirma. So talagang niloko lang po tayo, puro kalokohan lamang. Ginago ang mga Pilipino. Uulitin ko po, ang galing nilang mag-project, mambintang at mambaligtad. Yung mga balita po na narinig natin sa Quadcom, sa mga news articles na nabasa natin sa mga news report, at sinasabi ng mga tao na malapit pa mismo kay Duterte dati, ay si Duterte daw po di umano ang, or yung pamilya ni Duterte di umano ang may kinalaman diyan po sa kalakaran ng illegal na droga. Hindi naman po ba sa mga tao nagsabi nito? Mga taong dating malapit sa kanila, kagaya nila, if I'm not mistaken pwede nyo i-double check sila Asierto, Matobato, Las Cañas, mga dating tao ni Duterte yan Si Madriaga, dating tao ni Duterte at ni Sara Duterte. Sino pa? Si Taguba, si Guban, si Senator Trillanes, iniimbestigahan niya, and then yung iba pang mga Chinese na nakapalibot sa kanila, kay Pulong. And then itong mga kinukwento ni Sir, no? Talaga namang mapapaisip ka. Hindi na ito biro May bigat, may katotohanan ako nararamdaman And hindi lamang po ako nagsasabi nito, maraming tao nagsasabi nito. Kaya dapat ang gobyerno natin, hindi nyo dapat palampasin yan, imbestigahan nyo yan, hindi po biro yan. Kaya nakakatakot na manalo si Sara Duterte sa 2028. Dahil kung totoo yun, nagkataon, mauulit na naman. Ang propaganda na naman nila, war on drugs, NPA. Pero in reality, sino ba itong malalapit at may mga balita at mga testimonya laban sa kanila na nag-uugnay sa kanila sa NPA at saka sa war on drugs? Sinong sumisigaw na mabuhay ang NPA? Ito si Robin Padilla, pumunta pa mismo kay Joma Sison doon sa Netherlands, at tawag niya Supremo. Ito si Cardema, doon sa Duterte Youth Party List, gustong makapag-collaborate kay Joma Sison para bumuo ng paramilitary. Tapos ang pinagbintangan na makakaliwa ay si former VP Leni Robredo. Yan po yung sinasabi ko na magaling mag-project at mambintang at mambaligtad ang kampo ng mga Duterte. Ng mga DDS, mga kababayan. Kaya po yung mga matitinong tao at leader nasira sa taong bayan. Si Senator Trillanes na lamang, tignan nyo. Hindi na nakabalik dahil sa paninira nila. Kaya si Senator Trillanes hanggang ngayon lumalaban Pinaglalaban ng mga Pilipino. Siya lang yung nakita kong may tapang, talino, at talaga namang umaaksyon at may resulta na 2 dekada na yata siyang nakikipaglaban sa korupsyon. At may mga naipakulong siya. May nag-unalive pa nga sa sementeryo dahil sa kahiyan siguro dahil isinuwalit nila Senator Trillanes yung katiwalian nila.
mahigit 2 dekada na pong lumalaban si Senator Trillanes, pero wala silang na isang pangkaso na napatunayan laban kay Senator Trillanes. Hindi nila na ipakulong si Senator Trillanes na may kinalaman sa katiwalian. Nakulong lang si Senator Trillanes dahil nga po naggalit sila, lumaban na sila dahil nga po sa korupsyon sa AFP nung panahon nila. Hinangaan siya ng mga tao kaya ginawa siyang senador. Pero dahil sa paninira ng mga propagandistang DDS ni Duterte, ayan, nasira sa tao si Senator Trillanes. Pero naipakulong ba nila? Hindi. Kaya kung tatanungin niyo mga kababayan, kung meron naman akong gustong ibalik sa national office, vice president or president, si Senator Trillanes yun eh. Dahil meron siyang tapang, talino, at may resulta siyang binibigay sa mga Pilipino pagdating sa paglaban niya sa katiwalian at mga sindikato sa gobyerno. Hindi siya tumitigil, kahit private citizen na siya, dahil ganun siya ka-concern at kasinsir na ipagtanggol ang mga Pilipino. Again, yung mga taong sasalita, mabibigat ang akusasyon nila kila Duterte, sa kampo ng mga Duterte. Saan nakakita si Pulong dun sa nangyari yung insidente sa bar? 'Di ba? Gawain ba yun ng matinong mambabatas? Si Duterte puro kasinungalingan. May mga questionable pala silang bank account ang pinagbintangan si Senator Trillanes. Sila pala itong mga di umani na i-involve sa kalakaran ng illegal na droga ang pinagbintangan si De Lima. Balak pa yatang idawit si Trillanes, si Mar Rojas at si Drilon noon, no? Kung natatandaan niyo yung naisuwalat sa Quadcom. May nagsuwalat. Hindi lang itinuloy nung inutusan dahil hindi niya kaya eh. Dahil hindi totoo eh. And then binalak pa yatang ipatumba si Senator Trillanes na ang gagawing i-stage na kunwari nabangga ng 10-wheeler truck yata yung kotse ni Senator Trillanes. Buti na lang hindi ginawa. At yung mga taong nagsasalita nito at mga nagbubulgar nito ay mga dating tauhan ni Duterte, malalapit sa kanya dati. Sila Asierto, Madriaga, sila Matobato, sila Las Cañas, malalapit yan eh. Yung nagsawalat naman ng magnetic lifter, sila Taguba, sila Guban. Tapos, ayan, inimbestigahan ng Senator Trillanes, ayan. Medyo unfortunate lang tayo kasi nung nagsampa si Senator Trillanes ng kaso sa Ombudsman at sa DOJ, mga appointed pa ni Duterte yung mga nakaupo doon. Kaya ngayon, iba na, sana maaksyonan nang malaman ng mga tao ang totoo. At sana yung impeachment trial na yan matuloy, na makita ng mga tao ang ebidensya at testimonya, marinig, at makita natin kung sino nagsasabi ng totoo. Dahil kung totoo, lahat ng yan, may katotohanan sa mga yan, at hindi natin nalaman, hindi natuloy ang impeachment trial, hindi inaksyonan ng mga kasong isinampan ni Senator Trillanes, tapos nanalo si Sara Duterte sa 2028, ay matakot na tayo. Ganun na naman po ang mangyayari sa Pilipinas, kagaya ng panahon tatay niya. Baka magbalik ka ng Pogo, mapabayaan ng West Philippine Sea, tapos mapagpanggap na war on drugs, maliliit lang naman pala ang pinupunterya. Hindi po ba, mga kababayan? Magising na po tayo, mamulat po tayo. Huwag na po tayong magpagago, magpaloko. Harapin nila yan. Kung totoong inosente sila, yung pamilya niya, harapin nila yan. Bago sila bumalik sa posisyon. Dahil wala eh. Kawawa po tayo. Ang daming pinagpapatay dahil sa EGK. Tapos may mga babaltaan tayo na sila naman pala di umano. Ang involved, di umano. Mga kababayan, nakakatakot yan. Nakakatakot po pag nanalo si Sara Duterte sa 2028. Yun lamang mga kababayan, sana mapag-isip-isipan nyo yan. Salamat po sa panonood.